Hello, good morning po. Ako po si Marie from Aimless under Say Emperor Team. So, Martes na naman po, nandito na po tayo sa ating Aim Europe Live. So, yung topic ko po today is napakasimple lang po. Galing po siya sa libro ni Stephen Covey, pero dito sa libro po, English po, hindi ko naintindihan masyado. Kaya ang isi-share ko lang sa inyo, yung naintindihan ko lang. Tapos kayo, basahin nyo lang to. Ibigay ko na lang sa inyo. Ay, pahiram pala, hindi bigay. Okay. Sige lang. May lakad lang. Oh, may lakad daw si Mahal. Sige, mag-umpisa na tayo, Mahal. So, our topic for tonight is about the 7 habits of highly effective people. So, before that, meron tayong tinatawag na maturity continuum. Ano ba tong maturity continuum? Ito po yung tinatawag nating, meron pong tatlong nabibilang dito. Una is yung dependent, independent, at saka interdependent. Ano ba tong mga to? Ito po yung dito sa business natin, di ba, kung baguhan ka pa lang, this is not, hindi po dito pinag-uusapan yung edad. Ang pinag-uusapan po dito yung yung independent po, ito po yung mga baby. Ibig sabihin, nung bago ka, nung pinanganak ka, di ba, nakadepende ka sa sasabihin ng iyong mama. Dito din po sa AIM Global, ganun din. Kung baguhan ka dito sa AIM, kailangan mo munang makinig kay upline. Kailangan mo munang magpaturo kay upline. Kailangan mo munang sumunod. Kailangan mong makinig. At kailangan mong yung ating GLLA. Tama? So, yung independent naman, ito po yung tinatawag natin na, syempre, naturuan ka na ni-apply mo. So, na i-apply mo na sa sarili mo ang tamang asal, ang mabuting pag-uugali. So, ito naman yung tinatawag nating independent. Ibig sabihin, ito po yung stage na marunong ka ng mag-decide para sa sarili mo. At ang huli naman, yung interdependence. Ano ba yung interdependence? Yung interdependence, yun po yung stage na kaya na nating makipagtulungan, kaya na nating tumulong doon sa mga nangangailangan ng tulong, which is ikaw din mismo na may mga bagay kasi na hindi natin kayang gawin na mag-isa lang. So, ibig sabihin, tulungan. So, bakit ba nasabi ko yung mga stage na yon, yung dependent, interdependence, at saka yung dependent ay independence? Kasi po, kasama po ito sa ating topic for tonight, which is the 7 habits of effective people. Kasi yung 1, 2, and 3 doon is yun po yung galing ka sa dependent papuntang interdependence. Bakit? Kasi yun po yung tinatawag nating mastery. Yung habit 1, habit 2, habit 3. So yung habit 4 and 5 naman, yun po yung interdependence. Kasi yung 1, 2, 3 is papunta pong independent. So yung 4, 5, yun po yung 4, 5, 6, yun po yung interdependence. Tapos, yung habit number 7, yun po yung tinatawag na continual improvement din po. So, ang proactive kasi, ang kabaliktaran noon is reactive. So, ano ba yung proactive? Ang proactive, meron po tayong sa buhay natin, meron po tayong makakaharap na 2 problema. Ano ba itong mga problema na to? O, alam ko na yun nasa isip nyo. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Una, ito po yung tinatawag nating problema na may control ka. Ibig sabihin, problema na pwede nating bawasan o pwede nating kaya nating malutasan yung problema na solusyonan. Napahirap ko pa, no? So,
Ito po yung tinatawag natin na circle of influence. Ano ba tong circle of influence na to? So, ito po yung tinatawag natin na nabibilang dito yung ating paggastos ng pera, the way, sa pananamit, at sa paraan ng pamimili ng kaibigan. Kailangan ba nating mamili ng kaibigan? Siyempre, kailangan nating mamili ng kaibigan kasi yung mga kaibigan natin na mga negative, kailangan nating iwasan. So, dito din na nabibilang din dito sa circle of influence yung ating pag-exercise. So, yung pangalawa naman, ito po yung problema na wala tayong control. Ito po yung tinatawag na circle of concern. Katulad lang po dito yung pagtaas ng bilihin. So, kung napapansin nyo ngayon sa panahon ng lockdown, di ba, nagtaas yung mga presyo. Hindi nyo lang nahahalata kasi sense lang siya. Pero ako po kasi yung laging namamalengke, tumataas talaga siya, pati yung mga gulay. Tama? Sino nakaka-relate sa akin? So, yung iba pang example dito sa circle of concern natin, yung opinion ng iba. Ito, marami ditong ito kasing opinion ng iba. Ito yung nabibilang din sa problema na wala tayong control. Bakit? Kasi ito po, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kagaling makikisama, kahit gaano ka ano ba yung ibig? Basta yun yung makisama, pinabigyan mo na siya, at meron pa rin silang masasabi sa'yo. Pero, yun nga po, wala po tayong control doon. Wala tayong magagawa doon. Kasi yun po yung tinatawag natin na circle of concern. Iba pa, yung natural disaster, wala po tayo. Yung pag-ulan, yung calamity. Tulad ngayon, yung pandemic na to, di ba wala naman tayo talagang control. Hindi natin alam na dumating to. Hindi natin alam na magtatagal to. So, yun po yung mga tinatawag natin na circle of, thank you po sa mga nag-hearting, circle of concern. So, ibig sabihin, ang proactive people po ay hindi po sila nakafocus doon sa circle of concern. Doon po sila nakafocus sa circle of influence, which is sa sarili nila. Agree? Kasi marami dito hindi naman kasi alam ko naman sa mga aimers talagang mga positive napaka-positive, di ba? So, yun po, ibig sabihin ng proactive, dapat maging positive tayo. Focus lang po tayo sa sarili natin. Huwag na tayong mag-focus sa iba kasi kung mag-focus tayo sa iba, we're just losing our time and energy. Tama? So, ibig sabihin, wag po tayo maging masyadong reactive. Dapat proactive tayo. Kasi yung kabaliktaran nga, yung proactive is reactive. Diba? Lagi tayong may complain, lagi tayong may reklamo, lagi nating sinisisi ang magulang natin. Diba nga, pag sinasabi na, pag pinanganak kang mahirap, mamatay kang mahirap. Hindi po yun. Kasi kung mamamatay ka mang mahirap, ikaw na po yung may gawa nun. Diba? Instead na mag-focus ka sa sarili mo, tulad ngayon, ang dami-dami nagre-reklamo, wala nang no work, no pay, halos naman lahat pati din naman ako, pati din naman siguro karamihan dito, di ba? So, instead na magre-react tayo, why not mag-focus na lang tayo sa mga positive na bagay? Ang dami-daming bagay na pwedeng gawin. So, ikaw nga, tayo, tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung na-achieve ko? I mean, ano ba yung nabuo ko? Ano ba yung na-develop kong skills during lockdown? 'Di ba? Dito ngayong lockdown na to, ang dami kong naging skills na hindi ko alam. Marunong pala akong mag-moonwalk. Mag-moonwalk sa lupa. Hindi, na ano lang. So, basta, alam ko naman kayo din, marami din kayong na-experience doon sa mga
kasi yung iba dito may mga trabaho din eh. Pero yung iba naman talagang okay. Yung iba, I know naman na kasi tagtad tayo sa training eh. Alam ko na may ginagawa tayo. Tama po ba? React naman dyan yung may mga ginagawa. Pag walang nagre-react, ibig sabihin walang ginagawa. Ayun, ang dami nag-react. So, ibig sabihin maraming ginagawa. Okay, tama po. Instead na mag-react, magtinda na lang ng product para may 1 euro. Tama po. Tama po yung mga reaction nyo. So instead na mag-focus tayo, bakit may nakikita akong angry? Nadidistract ako sa angry. Instead na mag-focus tayo sa negative, doon na lang tayo sa positive. So, dapat maging be proactive tayo. Okay? So, loud and clear po yung ating number 1, habit number 1. Proceed po ako sa number 2. So, yung number 2 naman natin na habit is ito po yung tinatawag natin na begin with the end of mind. Ano ba itong begin with the end of mind? Ito po yung tinatawag natin na how to end one thing. Halimbawa, di ba dito laging tinuturo sa atin na dapat mag-set tayo ng goal, dapat kung gusto mong ma-achieve yung 1 million, magsimula ka muna sa 1,000s. Dapat dito sa end begin with the end of mind. Dapat meron tayo clear vision, clear mind kung ano ba talagang gusto natin. Gusto ba nating maging MC? Gusto ba nating maging global ambassador? Pero bago ka maging global ambassador, dadaan ka muna sa pagiging distributor. O baka naman gusto mo maging silver executive, hindi ka pa pala member. O di ba? Dapat magpa-member ka muna. walang silver executive na hindi dumadaan sa distributor, tama? So, be specific. Laging tinuturo sa atin, be smart of your goals. So, pero yung goal nga natin, yung attainable, yung smart, wag mo muna tayong mag-goal ng 500. Doon muna tayo sa mababa kung baguhan ka pa lang. Pero ito po, pinag-usapan natin dito yung regarding po sa mga baguhan. Kasi alam ko yung mga datihan, yung mga global ambassador na dito, sisiw lang po sa kanila yung 500K. Di ba? Coach, sino bang mga MC dito? At to, si Coach Helen, di ba sisiw lang po yung 500K a month? 500 pesos po, not pound or euro. So, yun po yun. Yung begin with the end of mind. So, kailangan nating tapusin kung ano yung mga simulan natin. Dapat meron tayong clear mind at saka clear vision kung ano man yung gusto mo. Gusto mo bang maging ba ang sunod ng global ambassador? Yun na, no? Pinakamataas. Kasi wala na yung max. Meron pa ba? React naman yung may mga max dito. Okay, so, yun lang po. So, dapat, yun nga, ngayong lockdown na to, dapat magawa natin yung prospecting natin. Diba, tinuro na sa atin yung mga nakaraang trainings, kung naka-attend kayo, na dapat meron tayong kinakausap everyday. Yung pinaka-minimum 5, di ba? At least o kaya isa lang. Kasi sa paggawa mo ng maliit na bagay, kung isusuma mo yan lahat, is magiging malaki. So, yun, begin with the end of mind, dapat maging malinaw sa isip mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Okay? So, loud and clear, Coach Shane. Number 2. So, ngayon, pupunta naman tayo sa number 3. Yung number 3 natin, ito po yung tinatawag na put things first. Ito napakaganda. Kasi ito po, ang oras, ang kabuuan naman dito is ito po yung tinatawag natin na prioritizing. Kasi sa buhay natin, meron pong 4 na quadrant na kumukuha ng oras natin. Una, ito yung important at saka urgent. Pangalawa is important but not urgent. Tapos yung pangatlong quadrant is not important but urgent. And number 4
is not important, not urgent. So, ibig sabihin po, yung pinag-usapan natin nito, ito po yung ano yung alam ko is na-discuss na to ni Helen. So, ito po yung good habit at saka bad habit. Yung quadrant 3 at saka 4, ito po yung nabibilang sa bad habit. Yung number 1 at saka 2 naman, ito po yung tinatawag natin yung number 1, ito po yung pagbuo ng good relationship. For example, ito po yung number 1 is pagbuo ng good relationship with your leader, with your family. Ito po, nabibilang din dito yung ating pag-ehersisyo, ang personal growth, recreation, preventive activities, at yung pangmatagalang plano. So, sa quadrant 2 naman, yun yung kasi yung quadrant number 2 is diba? Important but not urgent. Ito yung pagsama natin sa mga kaibigan natin dahil sinasabihan natin puro na lang tayo business. Okay, sige, sama tayo. Which is wala naman tayong napupulot na magandang aral doon. Nakakagastos pa tayo. Tama? So another example na sinulat ko dito yung travel kahit wala naman tayong budget. Di ba? Na mangungutang lang tayo para makapag-travel tayo, which is gusto natin, importante siya sa buhay natin, pero hindi siya urgent. Pasasaan ba to? May tumatawa dito. Pasasaan ba to kung meron kang gastos? So, ibig sabihin, okay, importante yung mag-relax ka, pero how about your financial, di ba? So, ito din, may dinagdag din ako dito yung pamimili ng mga bagay na akala mo importante pero hindi naman. So, you're just only wasting your money pero hindi mo naman ginagamit. So, lagi nating tatandaan na buy the necessity, not necessary. Tama ba yung English po? May na ako sa English. Bahala na kayo mintindi. So, yun po yung quadrant number 2. So, yung quadrant 3 naman, ito po yung sa dami kasing distraction ng buhay, yung time natin nahihila po doon sa bad habit. So, ito po yung tinatawag natin, wag mo akong tawanan. Ito po yung tinatawag natin na yung quadrant number 3 at saka 4, yung pag-attend ng seminar na hindi naman hindi mo napagkukuhanan ng aral about sa industriyang meron ka. So, sa yung naman, yung quadrant number 4, ito po yung panonood ng TV, pakikinig ng balita na nagbabangayan na dahil walang ayuda. So, ito po yun, nauubos yung oras natin. Tapos, ito pa, pag nanonood ka, naging negative ka na kasi ang mga balita is fake news pala. Tapos, nagpo-focus kayo doon. Tapos, isa pa, yung pagbabrowse natin ng Facebook, pakikipag-usap natin sa mga kaibigan, which is, gusto lang naman niyang pakinggan kanya sa chismis niya, which is hindi ka naman nakikinig. Di ba? Nahiya ka lang magpaalam kasi ganito ganyan. So, ito po yung quadrant 3 and 4. Ito po yung mga bad habit, which is sa dami ng distraction nga ng buhay natin, nahihila po yung oras natin doon sa bad habit. So, nakakalimutan na natin yung ating priority. Laging tinuturo sa atin na dapat i-prioritize ang mga bagay na dapat nating gawin, yung mga importante. Kaya lagi po tayong nagsusulat. Meron tayong blueprint, meron tayong agenda kung ano yung dapat nating gawin kinabukasan. So, di ba? Kahit naman lockdown, meron pa rin eh. Ako nagsusulat pa rin ako. Bukas, kahit hindi siya importante, basta meron akong gagawin. For example, maglilinis ng kusina, mag-aayos ng mga produkto, mag-inventory, mag-ayos ng mga papers. Sa totoo lang, ang dami-dami kong ginagawa.
parang nakukulangan pa nga ako sa nakukulangan pa ako sa lockdown kasi bumalik na po ako sa trabaho. Anyways, half day lang naman, so meron pa rin, kaya nagkakaroon ako ng time pa rin para magdi-deliver after work. So guys, sa habit number 3 po, dapat marunong tayong mag-prioritize kung ano ba talaga importante, kung ano ba yung nakakadagdag ng ating income, kung ano ba yung nakakadagdag ng ating kaalaman. Okay po, nasundan niyo po ako. So, punta na po tayo sa number 4. Ang number 4 habit natin, ito po yung think win-win. Ano ba itong think win-win? Ito po yun. Sa think win-win, meron po siyang 6 models of human interaction. Pero hindi ko na po siya lalawakan doon kasi masyado po siyang malalim. Ako po, hindi ko rin po siya naintindihan. Ang ibig lang sabihin dito sa win-win na to is think that you are always a winner. But you need to have, dapat mataas po yung courage mo at maging considerate po tayo. For example, example ko, sino bang English dito? Sige, kung sino na lang makikita ko. For example, si Coach Hazel at saka si Coach Rita Mariano. Same group. So ngayon, sabi ng apply nila, sige, may competition tayo. Sino dito ang mahilig sa competition? Healthy competition naman. Okay, so ganito. Sige, kung sino yung makahit ng goal sa inyo, meron akong regalo. Tapos at the end of the month, syempre, recognition na, blah, blah, blah. So, ngayon, ang nanalo si Coach Rita. Kasi si Coach Rita masipag. Si Coach Hazel laging nagtitiktok. Parang ako. So, Coach Hazel, example lang to Peace be with you. So, ito po. So, si Coach Hazel at saka si Coach Rita. Si Coach Rita, panalo po siya. Si Coach Hazel, natalo po siya. So, ibig sabihin, ito po yung competition na healthy. Which is, dahil parehas silang naging considerate at mataas po yung courage nilang dalawa. So, yung isa nanalo, yung isa talo. So, maluwag sa loob ni Coach Hazel, natalo siya. Dahil alam naman niya na wala siyang ginagawa. Tama? So, dito sa think win-win na to, ibig sabihin, dapat mapagparaya. Mapagparaya, ang hirap magtagalog. Mapagparaya yung isang leader. So, okay, sige, ikaw panalo, babawi na lang ako. So, ibig sabihin, dapat maging ka rin, maging totoo, magpakatotoo ka na sa sarili mo. Kasi, minsan kasi, may mga tao na, okay, congratulations, tapos pagtalikod mo, bakit siya nakuha, blah, blah, blah. Ang dami sinasabi sa likod mo, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka naging genuine doon sa sinasabi mo. Dapat, dito kasi sa think win-win, pangalagaan po natin yung ating credibility. So, magpakatotoo tayo. Kung nasaktan ka di sabihin mo, aray. O, di ba? Oo, alam ko naman, kasi, syempre, minsan, hindi normal lang naman talaga yung masaktan tayo kasi tao naman tayo, 'di ba? Hindi naman tayo robot o hindi naman tayo hayop. Yung hayop nga nasasaktan pag hinampas mo na umaaray nga 'di ba? Pero dapat nga 'yun, balik lang tayo dun sa number 1, maging positive tayo. Okay. Sa'yo, ikaw ngayon, next time ako naman. O, 'di ba, Coach Aida, 'yun ang goal natin. Ngayon sila, next naman tayo. Maging considerate. So, yun, think win-win, maging considerate at mataas po yung ating courage. So, malinaw po, think win-win, habit number 4. So, ngayon, malapit na tayong matatapos sa habit number, saan ba tayo? Number 5. Ang habit number 5, ito po yung tinatawag na seek first to understand, then to be understood. Ibig sabihin nun, kasi
ang pinakamataas na method of life skills is yung marunong kang makinig. Conversation. Epektibo lang ito kung ikaw marunong kang makinig sa kausap mo. Bakit? Kasi marami kasi sa mga tao na alam mo yun, yung galit-galitan effect kasi meron siyang sariling panindigan. Sabi niya, eto, tama ako. Kasi tama ako. Hindi ka nagpapatalo, which is hindi ka nakikinig, which is kasi minsan kasi kung ano lang yung naintindihan mo at naunawaan mo, yun lang yung pinapakinggan mo. Hindi mo inaalam yung totoo. For example, yung mga downline natin dito. For example lang yung downline natin dito, lagi nating pinapagalitan. Hindi po ako kayo po yun. Lagi pong pinagsasabihan. For example, may isang OPP. Sinabi niya, ba't wala ka doon? Bla bla bla. Kung ano nang sinasabi mo. Hindi mo pala alam, namatayan pala siya. Di ba? Ang sama-sama ng sinasabi mo, tapos yung totoo pala, kaya pala hindi siya nakapunta dahil namatay yung pusa niya. Kailangan po dito alamin po natin yung katotohanan. Alamin po natin, yung ibig sabihin, wag po tayong judgmental. Kasi dito naman, tinuturo naman sa atin dito sa mga apply natin is maging mabait tayo, maging marunong tayong makisama, marunong tayong makinig, marunong din tayong umunawa. So, example dito, may nakalimutan ako. Doon sa balikan ko, sayang yun. Doon sa sa number, di ba? Kadaldal ko kasi di na ako tumitingin. So, doon sa, balikan ko lang yung di ba, yung bad habit at saka yung good habit. Halimbawa, merong isang example dito. Isang tumpok ng bato, na malalaking bato at isang tumpok ng buhangin. So, meron kang isang kahon. Dapat yung malalaking bato at saka yung buhangin, pagkasyahin mo siya doon. Pagkasyahin mo sa isang box. Sa tingin mo ba kung uunahin mo yung buhangin tapos yung malalaking bato magkasya siya? 'Di ba hindi? So dapat uunahin natin yung malaking bato para pag ilalagay natin yung buhangin, siya po yung nagpupuno doon sa may mga puwang-puwang na bato. Tama. So, ang ating sarili po, ating life, ihahalin tulad natin sa box. Yung box na yon is yung empty box na ilalagay mo kung ano yung gusto mo. Which is, ang malalaking bato doon is yun po yung representative ng mga bagay na pinaka-importante sa buhay natin. At yung mga buhangin naman, di ba, kung napansin nyo, kung ano yung pinakamarami, 'di ba? Yung mas marami is yung buhangin, 'di ba? Tama. So, yung buhangin po, siya po yung representative ng mga bagay na hindi naman importante sa buhay natin, which is nakukuha niya lahat. So, yun po. Yun lang po, binabalikan ko. Sayang kasi, pinag-aralan ko yung joke. So, yung habit number 5, seek first to understand, then to be understood. Yun nga, di ba, dapat marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod, good learning and listening attitude. Sino yung mamamalo ko, Chin? Hindi ako namamalo, oy. Haba na pala ng mga message. Okay, mamaya ko balikan yung mga message kasi sobrang So, ito po yun. Dito kasi sa seek first to understand, yun nga po, yung meron tayong sariling kuro-kuro, sariling panindigan, which is hindi rin naman natin control yon. So, ibig sabihin lang, dito dapat, ang pinaka-point dito sa seek first to understand, then to be understood is, intindihin muna natin yung isang sitwasyon bago natin sabihin sa kanila na intindihin nyo rin ako. Tama?
Okay. So, habit number 6 na tayo. So, sa habit number 6, ito po yung pinaka-favorite ko, ang synergize. Ito po kasi synergize is napakaganda kasi 'di ba laging tinuturo sa atin ni Doc Ed, laging tinuturo sa atin ni late Francis Miguel na magmamahalan tayo kahit hindi man tayo magkadugo, hindi man tayo magkagrupo, dapat mananaig yung pagmamahal, hindi yung inggit, hindi yung yung not healthy competition. So, napaka-importante po to synergize na to kasi ito po yung maaring yung 1 plus 1 hindi siya 2. Maaring magiging 3, magiging 4, magiging 100. Kasi ito po yung tinatawag natin na teamwork. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging mabilis, tumakbo kang mag-isa. Pero kung gusto mong mas malayo ang mararating mo, dapat go together. Ano bang go together sa ano? Sama-sama tayo, 'di ba? Kasi English 'to eh. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So, katulad din po 'to sa ano, sa atin sa Global, 'di ba? Yun nga pinamana sa atin na magmamahalan tayo. Isa lang yung we are one family. Kasi katulad nito, merong isang halaman maraming halaman na tinatanim sa matatabang lupa. 'Di ba yung halaman na yun, yung ugat niya sa ilalim is 'di ba nagyayakapan sila. Hindi sila may sarili silang direction pero nagyayakapan sila. Hindi sila nagbabanggaan, tama? Nagyayakapan sila sa loob. Dapat ganun din tayo as mga networker na dito sa Global. Magmamahalan tayo. Yun lang yun, bottom line, magmamahalan tayo dito sa Global. So, yun po yung team, yung synergize, yung yun nga yung magpaparami ka. What I mean is kung ano yung tinuro ng mga magagandang bagay sa iyo ni apply mo, dapat ituturo mo rin doon sa magiging mga downline mo. Tama? Okay, heart naman dyan. Yes, mahal, bibigay ko sa iyo buong puso ko. Bigyan mo na lang kalahati, Silin. Okay, so doon na tayo sa habit number 7. Yun po yung ating tinatawag na continual improvement. Ito po yung sharpen the saw. Tinanong ko si Partlana kung ano yung Tagalog ng saw. Sabi niya, nanay daw ng lagari. Just for fun. So, ibig sabihin, ito pong sharpen the saw, ito po yung pagpapalawak. Yung habit number 1, 2, 6, kung hindi po siya natin gawin, is useless po. Tama? Kasi yung mga habit na yun, kung gagawin natin, ito po yung ito po yung maghuhubog sa'yo, maghuhubog sa pagkatao mo. Kahit ano bang pagsubok, bagyo, ulan, unos, o kahit ngayong pandemic na to, kung yung habit na to ay ginagawa natin, hindi tayo matitinag. Tama? Kasi hindi lang tayo isa kundi marami tayo, 'di ba? Nagtutulungan, nagdadamayan at nagmamahalan. So, yung habit number 7, ito po yung sharpen the saw. Ano ba to? Yung pagpapalawak ng kaalaman. Ito po yung ating pag-iingat sa sarili, at ang pagpalawig ng kakayahan at ang pinakamagandang asset is ating sarili. So, ano ba yung dapat nating i-continue? So, ito po yung dapat nating i-continue, ang ating papangalagaan natin ang ating physical, emotional, mental, at spiritual. Ano ba tong mga to? Yung physical, syempre ito yung kakain tayo ng healthy foods. Always remember, healthy foods is not delicious.
Okay, so kain po tayo ng mga healthy foods at kumain sa tamang oras. Huwag po tayong magpapagutom at magpapalipas ng gutom. At huwag po tayong kumain sa hindi tamang oras kasi nagtitipid kayo. Hindi po maganda yon. Tsaka katipid nyo, magkakasakit po kayo. So, next po is yung pagpapahinga ng sapat. Dapat tinuro na sa atin ni Sir Ariel de Guzman yung tamang pag-ehersisyo, yung spiritual. Tinuro na rin niya sa atin to yung physical, mental. Pero papasadahan ko lang dito sa libro ni Stephen Covey na dito po is yun yung ating mental, yung pagbabasa ng libro, yung mga pakikinig ng mga magagandang musika, at makikipag-ugnayan tayo sa kalikasan. Love our nature. So, yung spiritual naman, yung practice meditation, go to church, magbasa naman tayo ng Bible. Yun po, yung spiritual, yun nga po, yung practice meditation, go to church, read the Bible, makipag-ugnayan sa kalikasan. At ang emotional naman, ito po yung to share what we have, to share our love, tutulong tayo sa mga nangangailangan. Pero ito po, mas maganda pong tumulong sa mga nangangailangan kung ikaw meron. Kaya dito sa business natin, palaguin natin ang ating 5 aspect. Yung 5 basic, yung ating prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Doon lang po paikutin natin ang ating business. So, tapos na po ako. Ay, inabot pala ako ng 50 minutes. Sabi ko 30 minutes lang ako. So, yun lang po. Yung pasadaan ko lang, yung ating 7 habits of highly effective people. Number 1 is be proactive, not reactive. Dapat maging positive tayo sa lahat ng bagay kung ano dumating sa buhay natin. Pangalawa, begin with the end of mind. Ito po yung meron tayong clear vision, clear mind kung ano ba talagang gusto mo sa buhay. Number 3 is put things first. Ito po yung prioritize what's the important, not important. Okay? Kailangan nating unahin yung malalaking bato, not hindi yung buhangin. Kasi yung buhangin, yun yung mga bad habit. So number 5, seek first to understand, then to be understood. Ito po yun, dapat maging marunong tayong makinig at para ikaw po, ang tama ba? Marunong tayong makinig. Yun lang. Number 6 is synergize. Ito po yung ating teamwork. Diba? Last is sharpen the saw. So, ito yung sharpen the saw is yung continual po, yung wala pong stop. Yung ating physical, emotional, spiritual, yung ating pag-exercise, ating panalangin araw-araw, ating practice meditation, ang tumulong kahit maliit na bagay man yun, sa kaliliit na yung, maliit at maliit, lalaki din yan. Parang kita, liit pa ngayon, bukas laki na yan. So, yan lang po. Maraming salamat. Nagtatapos naman po ang ating gabi sa Martes na ito. So, thank you so much po sa lahat na nandito ngayon. At maraming salamat sa pakikinig. Sana naintindihan niyo po ang aking topic at sana po meron po akong na ibabahagi sa inyong learning. So, bottom line dito sa ating topic, dapat meron tayong call of action. Dapat actionan na natin. So, mga tanong po. So, dito sa topic ko na to, ano po yung sa tingin nyo sa sarili nyo, ano po yung effective o kaya ano po yung nagagawa nyo na? O ano kaya yung pinakagusto ko? So, maraming salamat once again. Happy blessed Tuesday and ingat po tayo sa araw-araw nating ginagawa. So, keep safe and God bless. More power. To God be the glory. I love you.